Isang masaya at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga mag-aaral, lalo na sa ating mga estudyante at manonood sa ikalimang baitang at sa lahat ng ating mga kawika na laging nakatutok sa ating mga aralin sa Filipino. So tayo ay nasa quarter 2, ikalawang linggo ng ating pag-aaral para sa Filipino 5. At ang tatalakayin natin para sa linggong ito ay kwentong katatakutan at kaantasan ng pang-uri na nakatuon sa pasukdol. So, simulan na natin ang ating pagtalakay. Para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng isang storyagram sa pagkukwento sa karanasan. So, tayo ay magkakaroon ng balik-aral, husay, salaysay. So, bubunot ang mga mag-aaral ng papel na may kulay. Ang papel na mabubunot ay may laang tanong. Isasalaysay ito ng masining na may 3 hanggang 5 pangungusap lamang. Kung sino ang may pinakamaraming palakpak ang magwawagi. At narito ang nakasaad sa bawat kulay ng papel. Kulay dilaw, isalaysay ang pinakamasayang pangyayari na naranasan mo. Berde, isalaysay naman ang nakakatakot na pangyayaring napanood o naranasan mo. At asul naman, para sa asul, isalaysay ang nakakalungkot na pangyayaring naranasan mo. So, bawat isa sa atin ay mayroong kwento. Hindi ba? Kanya-kanya tayong kwento ng ating karanasan, masaya man ito, malungkot, at nakakatakot. Ang bawat isa sa atin ay laging may kwentong nakakatakot na pwedeng ibahagi sa bawat isa. So kayo, ano ba yung kwentong nakakatakot na naranasan ninyo? O kaya naman, kwentong masaya na sa tingin ninyo ay talaga namang hindi nyo makakalimutan. At kwento naman na may kasamang kalungkutan. So, maaari nyo ba itong isalaysay sa inyong mga kamag-aral? Okay, so sabi dito, ano ang nakakatakot para sa iyo? Ano ba yung mga bagay-bagay na kinakatakutan mo? At bakit ka natatakot? Okay, at may karanasan ka na bang nakakatakot? Ano ito? So sa bawat lugar, no, minsan lalo na kapag yung mga lugar na matagal, matagal ng bakante, tapos bigla-bigla may pinatayo, no, lagit-laging may mga kwento ng kababalaghan. Lalo na yung mga lugar na unti-unti pa lang na pinagyayabong o pinagyayaman o unti-unti pa lang sumisibol. So ang bawat lugar, bawat isa sa atin may kanya-kanyang kwento ng katatakutan. So ano ba ang sa inyo? So, ngayon, para sa ating paghahawan ng bokabularyo, ano ba yung kahulugan ng aswang? Ano naman ang tikbalang? At ano naman ang kapre? So, ngayon, ilagay dito kung ano yung inyong pinagkunan o pinagkuhaan, o yung anong source. Internet ba yan? Kwento ba yan ng lola mo? Kwento ng nanay mo? O kwentong bayan ba yan? At ano yung pagpapakahulugan nila sa mga aswang, tikbalang at kapre. So para sa ating kaugnay na paksa, bilang isa, kwento ng katatakutan. So bago tayo magbasa, nakabasa o nakapanood ka na ba ng kwento ng katatakutan? Lalong-lalo na kapag papalapit na ang yung una at ikalawang araw ng Nobyembre o kaya naman yung huling linggo ng Oktubre. No? Ano ba yung kumbaga naglalabasan dyan? Yung mga documentary, yung mga palabas na may kinalaman sa mga kwentong katatakutan. At ano-ano ang mga naalala mong kwento na nagbibigay takot sa iyo? Minsan hindi ka natutulog, hindi ka nakatulog, no? Dahil parang naiisip mo siya. Kumbaga hanggang sa napuyat ka na lamang. Dahil ayaw mo matulog at natatakot ka na baka mangyari yung iyong napanood. At paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa kwento ng katatakutan na nabasa o napanood mo. So tayo ay magbabasa ng isang kwentong kababalaghan. So kinuha ito mula sa philnews.ph noong 2018. Okay, at ang pamagat ay ang aswang sa Barrio Dekada 70. So samahan niyo ako sa pagbabasa. Iilan lang ang mga nakatira sa Barrio 70 dahil sa sabi-sabi na may aswang daw na nakatira sa baryo na iyon. Kabilang sa mga nakatira doon ay ang pamilya Cruz, sina Mang Kaloy at Aling Cecilia at ang kanilang 2 anak na sina Carlos at Sergio.
Bantog na aswang daw ang kapitbahay nila, si Mang Boy. Ngunit kahit kailan hindi ito pinaniniwalaan ng pamilya Cruz dahil sa kabutihan na ipinapakita ng matanda sa kanila. Isang araw, may isang grupo ng kabataan na pumunta sa bahay ni Mang Boy. Nagkataon din na nasa bakuran sina Mang Kaloy at ang dalawa niyang anak na lalaki na naglilinis. "Hoy, aswang! Lumabas ka riyan! Iwan mo na ang baryo namin! Susunugin namin itong bahay mo!" Sigaw ni Elias, isa sa mga grupo ng kabataan. "Elias, ba't ba ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya," sabi ni Mang Kaloy sa anak ng tindero sa baryo nila. Umalis ang grupo ng mga kabataan bago pa man makalabas si Mang Boy sa maliit niyang bahay. Kinabukasan, usap-usapan sa baryo nila na nawawala si Elias at isa sa mga kaibigan niya. "Siguro kinuha sila ng matanda kagabi. Nakakatakot na talaga itong lugar natin," sabi ng tindera sa maliit na tiyangge. Narinig ni Mang Kaloy ang usap-usapan ngunit panatag ang kalooban nilang mag-asawa na walang kinalaman si Mang Boy sa pagkawala ng dalawang bata. Sina Carlos at Sergio naman ay may kaunting duda at takot na. Lumipas ang isang araw na hindi pa rin nakikita sina Elias at ang kaibigan niya. Nagplano ang mga nakatira sa baryo dekada 70 na gumawa na ng aksyon. Ano kaya kung ipagpatuloy natin ang banta ni na Elias sa matanda? Baka sakaling ipakita na niya ang totoo niyang pagkatao, sabi ng isa sa mga nakatira roon. Nagtipon-tipon sila ng madaling araw. Walang kaalam-alam ang pamilya Cruz sa plano ng mga kapitbahay nila na sunugin ang bahay ni Mang Boy. Naisagawa nila ito. "Carlos, Sergio, gising! Nasusunog ang bahay ni Mang Boy. Labas na tayo at baka madamay ang bahay natin," sigaw ni Aling Cecilia habang ginigising ang dalawang anak niya. Lumabas ang pamilya at nakita nilang nag-aabang ang mga tao sa paglabas ng pinagurian nilang aswang. Subalit halos maubos na ang likuran ng bahay ni Mang Boy ay walang aswang na lumabas. Ang lumabas ay isang matanda na mahinang-mahina na at halos hindi makahinga sa usok sa nasusunog niyang bahay. Sinalubong siya ni Mang Kaloy bago pa siya bumagsak sa lupa. Hinikayat ng pamilya Cruz sa mga tao na magtulong-tulong na apulahin ang apoy. Hindi na nakatanggi ang mga taga-baryo dekada 70 kahit medyo labag sa kalooban nila. Kinabukasan, dumating si Elias at ang kaibigan niya. Mula pala sila sa bayan. May pinuntahang kaibigan at hindi nakauwi agad. Sising-sisi ang mga taga-baryo dekada 70 sa ginawa nila kay Mang Boy. Pinatira ng pamilya Cruz ang matanda sa bahay nila ngunit hindi rin ito nagtagal. Labis na naapektuhan ang kalusugan niya sa mga usok na nasinghot noong araw na iyon at mahinang-mahina na siya. Maraming salamat at hindi ninyo paghusga sa akin sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga rito sa akin. Hindi ako aswang. Sadyang ayaw ko lang napatulan yung mga sinasabi nila dahil hindi naman totoo. Okay. So inakala nilang may aswang sa baryo na ito dahil paunti ng paunti ang mga nakitira dito at akala nila ay ako ang dahilan dahil matanda na ako at nakakatakot para sa kanila. Ngunit ang totoo, ang mapanghusgang mga taga rito ang dahilan kung bakit umaalis ang ibang mga taga rito para mamuhay sa kabilang baryo. Sana'y balang araw ay hindi na ganito ang mga nakatira sa baryong mahal ko. Sabi ni Mang Boy bago siya tuluyang nawalan ng hininga. Okay, narito na tayo sa ating pagsagot ng ating pagsasanay. So, pagtugon sa pagsasanay. So, ibigay ang kahulugan ng kilos sa pahayag ng tauhan ayon sa inyong binasang kwento. So, iilan lang ang mga nakatira sa baryo 70. So, ano ba yung maaaring kahulugan nito? Maaaring may mga nakatira doon na hindi kanais-nais ang ugali o dahil nga may kakatwang kwento na nandoon na bulong-bulungan na kaya naman kinakatakutan ito na tirahan ng mga tao. So, ngunit kahit kailan, hindi pinaniwalaan ng pamilya Cruz na aswang. Okay, ano ang kahulugan ng ating bilang 2? Hindi nila hinusgahan si Mang Boy sa kabila ng naririnig nilang mga sabi-sabi mula sa kanilang mga kapitbahay.
Ikatlo, hoy aswang, lumabas ka nga riyan, iwan mo na ang baryo namin, susunugin namin itong bahay mo. Sigaw ni Elias. So, ano ang kahulugan nito? Paghuhusga sa katauhan ng isang tao na hindi naman nila lubos kilala. Ano pa? Pagpapakita ng kawalan ng galang sa mga mas nakakatanda. At yung pagbukod sa paghuhusga ay yung, kumbaga, kawalan ng respeto, no? Respeto sa tao, respeto sa tahanan, no? At maging sa paligid. Kumbaga, walang respeto sa kanilang lugar na kinabibilangan. At gayon din yung hindi magandang pagtingin, no, sa ibang tao. Bilang 4, ano kaya kung ipagpatuloy natin ang banta ni na Elias? So, anong kahulugan nito? Punong-puno ng pagdududa, no? Kumbaga, hindi pa nga nila napapatunayan kung nasaan nga, kung kinuha nga ba talaga ni Mang Boy si Elias at yung kanyang kaibigan ay, kumbaga, hinatulan na nila agad si Mang Boy at nagdesisyon sila na isagawa yung pinaplano pa lamang o kaya naman yung isinigaw ni Elias sa tapat ng bahay nila Mang Boy. Okay, so bilang 5, subalit halos maubos na ang likuran ng bahay ni Mang Boy ay walang aswang na lumabas. Okay, so anong kahulugan nito? Ito yung isang patunay na hindi talaga aswang si Mang Boy, kung hindi isang matanda na mahinang-mahina na at pilit na nakikipaglaban, no, sa mapanghusgang mata ng kanyang mga kapitbahay. Para sa ating ikalawang araw, so narito naman ang pagpapatuloy, no, ng ating gawain. So, kwensukdulan, bugso ng natutuhan. Ipaliwanag ang kahulugan ng kilos ng mga tauhan o pangyayari batay sa kwentong binasa. So, si Mang Boy, yung mga kilos niya, dahil sa nalanghap niyang usok, tuluyan na siyang nawala ng hininga. So, ano yung kahulugan nito? Pagkatapos ng ginawang pagsunog, no, sa kanyang sadyang pagsunog sa kanyang bahay, ay talagang lubos na naapektuhan ang kanyang kalusugan hanggang sa siya ay bawian na ng buhay. So si Mang Kaloy, bakit ganyan ka magsalita sa matanda? Galangin mo naman siya. So anong kahulugan nito? Pagpapakita ng kanyang hindi pagkagusto sa ugaling ipinakita ni Elias sa harap ng tahanan ni Mang Boy. So lumabas dito yung kanyang pagiging ama, hindi ba? Yung pagsuway sa mga gawain na hindi maganda na ipinakita ni Elias at ng kanyang mga kaibigan. So, yung pamilya, hinikayat ng pamilya na hinikayat ng pamilya Cruz ang mga tao na magtulong-tulong na apulahin ang apoy. So, matapos nilang mapatunayan na hindi naman talaga aswang, si Mang Boy ay kumbaga yung konsensya ng mga taong ito, no, kinalampag ng pamilya Cruz na kung saan ano pa ang kailangang patunay na makita. So, dahil dyan, di ba, na nasa huli yung pagsisisi ng mga tao na inalisan nila ng bahay, no, kumbaga naniwala lang sila sa kanilang mga sapantaha at sinunog nila ang bahay ng kawawang matanda. So, ang sinabi nung pamilya Cruz ay, wag na kayong tumayo-tayo dyan at magtulong-tulong na apulahin ang apoy. Si Elias, hoy aswang, lumabas ka riyan, iwan mo. Okay, anong kahulugan nito? Pagpapakita ng kawalan ng respeto sa mas nakakatanda. Kawalan ng paggalang, kawalan ng respeto. Si Mang Boy, maraming salamat sa hindi niyo paghusga sa akin sa kabila ng pananaw ng lahat ng taga rito sa akin. So ano yung kahulugan nito? So yung pinakita na sinseridad ni Mang Boy sa pamilya Cruz, sapagkat sa kabila ng lahat ng kanilang naririnig ay hindi naniwala ang mga ito. Bagkus kahit sa kabila ng pagdududa ng kanyang mga anak ay kumbaga na naig pa rin yung kabutihan ng loob, lalo na nung mag-asawa. Okay, so sunod na gawain, istorya ko. So bumuo ka ng 10 miyembro sa bawat pangkat at sumulat ng isang maikling kwentong kababalaghan na may 10 pangungusap lamang. I-record ito na may background na tunog na katatakutan.
pagkatapos ay ilahad sa klase. Gawing batayan ang rubric sa pagmamarka. So narito ang rubric o ito yung paraan kung paano kayo mamarkahan. Para naman sa ating ikatlong araw, so tumungo tayo sa ating kaugnay na paksa na may kinalaman sa wika. At ito ang kaantasan ng pang-uri na tinatawag nating pasukdol. So nakatuon ang ating pagtalakay sa kaantasan ng pang-uri na pasukdol. So basahin muna natin ang mga pangungusap at ating suriin kung ano ang mga salitang nakasalungguhit. Bilang isa ang lumabas sa isang matanda na mahinang-mahina na. Bilang dalawa, hindi na nakatanggi ang mga taga-baryo dekada 70 kahit medyo labag sa kalooban nila. Bilang tatlo, labis na naapektuhan ang kalusugan niya sa mga usok na nasinghot. So pansinin natin kung ano yung mga salitang nakasalungguhit. So ito ay mga salitang nagbibigay turing sa mga pangalan. At saan lang ba sila nagkakaiba? Sa antas o sa sidhi o sa tindi ng ginamit na pang-uri o paglalarawan sa kanilang binibigyang turing. So para sa una, mahinang-mahina. So hindi lang siya basta mahina, kumbaga talagang mahina. Mahinang-mahina ang tinutukoy nilang matanda. Pangalawa, kumbaga medyo labag, ibig sabihin half-half pa, nandoon pa yung alinlangan nila na parang ayaw pa nila na parang ayaw pa nila na apulahin pa yung apoy. Sunod, labis na naapektuhan ng kalusugan. Ibig sabihin, talagang naapektuhan o sadyang nakaapekto talaga yung matinding usok na nalanghap ni Mang Boy. So, tinatawag ang mga salitang ito, mga salitang naglalarawan na pang-uri. So, maaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip. May tatlong antas ang pang-uring pahambing. Una ay ang lantay. Naglalarawan ito ng isa o payak na pangalan o panghalip na walang pinaghahambing. So halimbawa, mabuti ang mga anak ng pamilyang Cruz. So walang paghahambing doon na naganap. Walang hambingan ng dalawang pangalan. Bagkus malinaw lang niyang malinaw niya lang binibigyang turing ang kanyang o yung pangalan o panghalip. Pangalawa, pahambing. Ginagamit ito sa pagtutulad ng dalawang pangalan o panghalip. Mayroon itong dalawang uri, pahambing na magkatulad at di magkatulad. So halimbawa, mas masama ang mga taga-baryo kaysa kay Elias. Kapag magkatulad naman, magkasing ganda o magkasing bait ang mga anak ng pamilyang Cruz. So, ibig sabihin, parehas na mabait, kung kumbaga pantay yung kabaitan. Parehas na mabait ang magkapatid o yung mga anak ng pamilyang Cruz o ng pamilyang Cruz. Kapag di magkatulad, mas masama. Yung isa masama lang, lantay, yung isa mas masama. So may pahambing na o mas masama ang mga taga-baryo kaysa kay Elias. Ano pa? Mas malawak ang pangunawa ng pamilya Cruz kaysa sa mga taga-baryo. So may paghahambing na nagaganap. At ang pasukdol, tinatawag naman nating pasukdol, ang uri ng paghahambing na namumukod o nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambing. Natatangi, di ba? Maaari itong negatibo o positibo. Masidhi ang paglalarawan dito kaya maaaring gumagamit ng mga salitang sobra, ubod, pinaka, tunay, talaga, saksakan at kung minsay pag-uulit ng pang-uri. Halimbawa, mahinang-mahina na si Mang Boy nang dumating ang pamilya Cruz. O kaya naman, ubod ng bastos ang magkakaibigan na pumunta sa bahay ni Mang Boy. Tunay na nakakadismaya
ang ipinakitang kawalang galang ni Elias sa harapan ng bahay ni Mang Boy. Okay, sobra ang pagdududa ng mga taga-baryo, kaya nila naisipang sunugin na ang bahay ni Mang Boy. So, pasukdol, pinakamasidhi, ito na yung pinaka sa pinaka. Nuknukan ng kulit ang mga, halimbawa, nuknukan ng kulit ang mga batang tinuruan niya. Yan. Uubod ng bait ng mga batang tinuruan niya. Yan. Sunod, pinatnubayang pagsasanay, suguhitan ang mga panguring pasukdol sa bawat pangungusap. So dito, alam kong kayang-kaya nyo na itong sagutin. So, basahin ng mabuti ang mga pangungusap at tukuyin, guhitan ang mga panguring pasukdol na inyong makikita rito. Para naman sa ating sunod na gawain, sumulat ng 5 pangungusap na may panguring pasukdol gamit ang mga panguring nakasaad bilang gabay. Gagamitin nyo lang sa pangungusap ang mga salitang mahina, mabait, mabangis, galit, at inis. So, gagamitan nyo lang ubod ng, mahinang mahina, pinaka mahina, yan, ubod ng bait, napakabait, yan, sobrang bait. Okay, yan. So, ganun din sa mabangis, galit, at inis. Gagamitin nyo ito sa inyong sariling pangungusap. At para sa ating pagninilay sa pagkatuto, sa iyong palagay, dapat bang husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo? Malimit, no? Ito yung isa sa mga hindi magagandang ugali natin, na kahit na ayaw man natin, pero madalas, no, nahuhusgahan natin kahit hindi natin namamalayan ng isang tao batay sa kanyang panlabas na anyo. Kaya nga ang daming lumalabas na mga social experiment, 'di ba? So, ayan. So, dahil nga hindi nakaporma ng maayos, hindi napapapasukin kasi nga akala walang pambili, ay yung mga ganong bagay ba. So, nahuhusgahan na kaagad yung tao batay lamang sa kanyang itsura o sa kanyang panlabas na anyo. Pangalawa, napatunayan na hindi aswang si Mang Boy. Kung ikaw ang isa sa mga taga-baryo na sumunog sa kanyang bahay, ano ang mararamdaman mo at bakit? Siguro hiyang-hiya ka. Hindi mo matingnan sa mata sa mata si Mang Boy at yung konsensya mo inuusig ka na. Kasi ang kawawang matanda, no, imbis na mamumuhay pa sana siya ng ilang taon pa, ay umikli ang buhay dahil lang sa panghuhusga na wala namang batayan. So number 3, kung ikaw si Elias, ano ang mararamdaman mo sa nangyari kay Mang Boy? Unang-una, dapat humingi siya ng paumanhin. Una, no, sa kanyang pamilya, sa binigay niyang pag-alala, no? Pangalawa, kay Mang Boy na hinusgahan na niya at hindi pa niya respeto, hindi ba? At nang dahil sa kanya ay naging mitsa pa yung kanyang ginawa para mawala sa mundo si Mang Boy. So, hindi nagpaalam sa magulang, nag-alala ang magulang, nag-isip ng hindi maganda. At nagkaroon sila ng sarili nilang konklusyon na wala naman, hindi man lang nila tinanong si Mang Boy. Basta na lamang sila nag-conclude o nagbigay ng konklusyon ng wala namang batayan. Bilang 4, magsalaysay ng iyong karanasan tungkol sa mga paniniwala tungkol sa mga katatakutan. Humandang ibahagi ito sa klase. Para sa ating ika-4 na araw, okay, narito na ang ating pagsusulit. Para sa ating pagsusulit, napakadali lamang nito. Ilarawan ang mga tauhan sa binasang kwentong katatakutan at magsulat lamang ng 2 pang-uri upang mailarawan sila. Sa si Mang Boy, Pamilya Cruz, si Elias, anak ni Cruz at ang mga taga-baryo 70. At para sa letter B, susulat ka muli ng pangungusap gamit ang mga pang-uring pasukdol. So, gagamitin mo sa pangungusap ang mahinang-mahina, grabing galit, lubhang nag-aalinlangan, sobrang ingay at gulat na gulat.
At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ikalawang linggo ng quarter 2 ng Filipino 5. Maraming salamat sa inyong pagtutok at huwag nating kalimutan yung aral na ating napulot mula sa aralin na ito. So unang-una, huwag manghusga ng kapwa nang wala naman tayong batayan, wala tayong konkretong batayan, at huwag huhusgahan ang isang tao o ang ating kapwa batay lamang sa panlabas na itsura. Maraming salamat sa inyong lahat mga kawika at magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Ako si Teacher Aisa, paalam!